Noong nakaraang araw, si Eric Gordon nagkomento about sa pag-decrease ng role niya sa Suns. Meron pa doon na hindi rin siya nabibigyan ng possession kaya bumababa ang kanyang production. Bago pa pumunta si Gordon talaga sa Suns, ang role niya dapat na makukuha doon, backup. Since 3 scorer at 3 superstar ang andun. Mula kasi sa 15 points per game ni Eric Gordon, naging 13 points per game na lang yun dahil bumaba din ang mga attempts niya. Di umano, hindi siya napapasahan ng mga nakaraang games. Nagsalita na rin si Devin Booker na hindi naman nila pinersonal yung sinabi ni Gordon. Prior naman sa game ng Suns at Dallas, may report si Woj na di umano frustrated na si Kevin Durant sa team lineup ng Suns at sa health status ni Bradley Beal. So lagi kasing injury. Sa lineup din ng Suns, base kay Woj, nakabuild talaga yon sa 3 superstar nila na kapag nawala yung isa, mahihirapan doon ang Suns. Pero naman dati nananalo ang Suns kahit wala si Beal. Andun lang si Booker at itong si KD. Sa dalawang trade na ginawa ng Suns dati kay KD at dito kay Bradley Beal, doon talaga nabawasan yung mga players nila sa lineup. Nakabawi pa naman sila noon nung pinakawalan nila si DeAndre Ayton, pero kailangan pa rin nila yung 3 superstar nila. Based din kay Woj, importante kasi ang season na to para kay Kevin Durant dahil short term lang ang posibleng mangyari kay na KD, Booker at Bradley Beal. Dahil next year at sa mga susunod na taon, may hirapan doon ng Suns na makabuo ng contender na lineup. Nasa $150 million agad next season sa 3 players pa lang. So epekto pa rin kasi yan ng bagong collective bargain agreement. Dahil doon sa report ni Woj, nag-step in agad ang mga analyst na baka si Kevin Durant ay mag-request na naman ng trade paalis ng Suns at lumipat ng ibang teams. Limited na lang din ang magiging galaw ng management ngayon ng Suns kung meron silang gustong player na kunin via trade. So galing kay Woj to na isang paalala kung gaano lang kaikli yung window ni Kevin Durant dito sa Suns para manalo talaga at kailangan nilang mabilisan yun. Dahil yun sa nakabase kung paano kinonstruct yung lineup ng Suns. Kung sakali naman mag-request ng trade si Kevin Durant, ito yung makakasagip sa natitira niya mga taon sa NBA. Malapit na rin naman kasi ang retirement age niya. Ang mag-request ng trade pabalik ng OKC. Sila kasi yung team na maraming asset sa future at meron ding salary cap pa. Okay pa ngayon ang structure ng contract ng OKC. Kumbaga mga batang players pa ang andun. Pwede namang San Antonio pero ang pinagbasihan ko doon yung sinabi ni Coach Greg dati na hindi naman siya basta-basta mag-trade sa karibal niya sa West. Lalo na kung mga future pick pa ang ilalagay niya doon. So senaryo lang to, hindi makukuha ng OKC basta-basta si Kevin Durant na hindi magagalaw yung kanilang lineup ng todo. Ang kailangan nila doon, ikatlong team na sasali sa trade. Ang best team na sumali doon, Bulls, dahil kay Zach LaVine na merong $40 million, si Kevin Durant kasi $46 million. Gusto rin kasi ng Bulls na matrade si LaVine at makakuha din ng magandang package para sa future nila. Kung magre-request ng trade si Kevin Durant, kailangan ng Suns ng pamalit na star player. Sa 3-team trade na yon, si KD papuntang OKC, si LaVine papuntang Suns. May kasama pang 1 or 2 players na din para sa salary cap. Sa OKC naman, kailangan nila ng at least 3 players na isasama sa trade na yon papuntang Bulls. Kasama pa ang ilang draft picks. Kailangan din nilang tapatan yung contract ni LaVine. Pero actually, ang alam kong tinatapatan talaga doon yung salary cap para hindi lumagpas yung isang team kapag nagte-trade. Malaki pa naman yung salary cap ng OKC. Ang iniiwasan kasi ng ibang teams doon, lumagpas din sila doon sa tax threshold at magbabayad sila ng tax. So pwede silang magbigay ng ilang players doon. Ganun din para nga dito sa Bulls. Sa OKC mapupunta si KD kung sakali, kung magre-request siya ng trade. Bago pa lang ang kontrata ni Holmgren. Kung sakali mag-take effect ang panibagong kontrata nitong si Holmgren or yung rookie max contract, magte-take effect yun, tapos na ang kontrata ni Kevin Durant. So sa structure ng player at structure ng contract, pasok dun si KD. Magkakaroon pa ng 3 taong window si Kevin Durant dahil dito kay SGA, si Holmgren at kay Williams. Merong din siyang kasamang mga players doon na bata pa pero subok na sa ngayon.